Ngayong araw, dito sa mundo ng crypto ay may mga mainit na balita na siguradong makakaapekto sa takbo ng market. Mula po sa isang nakakalungkot na kwento ng isang investor na natalo ng $3 million sa isang click lamang hanggang sa matapang na hakbang ng bansang Indonesia na gustong gawing national reserve si Bitcoin. At hindi pa dyan nagtatapos dahil may bagong pahayag din ang US SEC tungkol sa liquid staking na siguradong makakapagpabago sa galaw ng ilang project sa crypto. Kaya yan po ang tatlong maiinit na balita na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang matinding balita natin sa araw na ito, kung saan ay tungkol po sa crypto investors falls victim to phishing scam, losses $3 million with a single click. Yan, ano nga bang nangyari sa investor na nawalan dito ng $3 million sa pamamagitan lamang po ng isang click? Ayan. Meron pong isang crypto investor ang nabiktima ng phishing scam at nawala ang kanyang halos $3 million. At yan po ay katumbas ng humigit kumulang 170 million pesos sa ating pera. At nangyari po yan or nawala po yan dahil lamang sa isang maling pindot lamang. Ayon po sa blockchain analytics platform na Look On Chain ay nangyari ang insidente matapos pirmahan ng investor ang isang malicious blockchain transaction nang hindi ito tiniyak ang tamang contract address. Ang wallet address ng investor ay tinukoy na 0x2d9. Yan. At yan ay ayon po sa Nansen Analytics, agad na na-transfer ang buong halaga sa isang scam wallet. Kaya nakakalungkot isipin na isang click lang pala ang pagitan ng yaman at kawalan sa mundo ng crypto. Ang mga ganitong phishing attacks ay uri po ng social engineering kung saan ang hacker ay nagpapadala ng mga peking link na mukhang lehitimo. Kapag pinindot ito ng biktima at pinirmahan ang transaction, ay maaaring makuha ng scammer ang access sa kanyang wallet. Ang madalas na pagkakamali ng mga investors ay ang pag-verify lamang ng ang una at huling bahagi ng wallet address, na madalas ay pareho sa legit na address. Ngunit ang gitnang bahagi po ng address ay kadalasang iba at tinago ng platform para mas malinis tingnan. Kaya marami po ang nadadaya. Ngayon ay may iba pa bang nabiktima kamakailan ng parehong scam? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Hindi lamang po iisa ang nabiktima ng ganitong uri ng scam. Ayon po sa Cointelegraph ay may isa pang investor na nawalan naman ng mahigit $900,000 dahil po sa isang malicious approval transaction na kanyang pinirmahan mahigit isang taon na po ang nakalipas. Isipin mo yon, isang transaction na akala mo wala lang epekto ay bigla pong magdudulot ng pag-drain ng iyong wallet for 158 days matapos po itong mangyari. Ito ang nagpapatunay na ang crypto ay hindi lang puro kita. Kailangan dito ay matinding pag-iingat at saka kaalaman. Yan, dito naman po tayo sa sunod na balita, kung saan ang sabi rito ay Indonesia is exploring a national Bitcoin reserve, says local group. Ayan, bakit nga ba gusto ng Indonesia na gawing national reserve itong si Bitcoin? Habang may mga nawawalan sa crypto, may mga bansa naman na lumalakas ang loob na mag-invest sa digital assets. At isa na po rito ang Indonesia. Ayon po sa Bitcoin Indonesia ay inimbitahan sila
ng Office of the Vice President para ipresenta kung paano po makakatulong si Bitcoin sa pambansang ekonomiya. Isa sa mga ideyang kanilang tinalakay ay ang paggamit po kay Bitcoin bilang national reserve. Ibig sabihin nito ay plano po ng Indonesia na ihalo si Bitcoin sa kanilang mga reserve wealth. Ayan, or reserve treasure. Katulad po ng ginto or foreign currency. Ayon po sa grupo ay tinitingnan din ng gobyerno ang posibilidad ng paggamit ng Bitcoin mining bilang bahagi ng estratehiya upang mapatatag ang kanilang ekonomiya. Sa Indonesia ay mayroon pong GDP na $1.4 trillion at populasyon na mahigit 280 million. Kaya kung matutuloy po ang plano nila ay magiging isa sila sa mga pinakamalaking bansang may official Bitcoin reserve. Ayan. At dito naman po tayo sa sunod na balita kung saan ay ang US SEC says certain liquid staking activities fall outside of securities law. Ayan, securities laws. Ayan, ano nga ba ang pahayag ng US SEC tungkol sa liquid staking na ito? Yan, samantalang sa Amerika ay naglabas po ng bagong pahayag ang US SEC or ang Securities and Exchange Commission na nagbibigay linaw sa issue ng liquid staking. Ayon po sa kanilang staff statement ay hindi sakop ng securities laws ang ilang mga activities sa liquid staking. Depende po sa detalye ng proseso. Ito ay isang malaking balita para sa mga DeFi protocols at staking platforms. Ang liquid staking ay isa pong paraan ng pag-stake ng digital assets kung saan ang user ay nakakatanggap ng liquid staking receipt token. Ang token na ito ay nagpapatunay po na siya ay may hawak pa rin ng original asset kahit naka-stake ito. Ang kagandahan po nito ay maaari pa rin niyang gamitin o trade ang token habang nakatenga ang original asset sa staking protocol. Ayon po kay SEC Chairman Paul Atkins, ang pahayag na ito ay isang hakbang pasulong para magkaroon ng mas malinaw na gabay sa crypto regulation. Isa itong sinyales na unti-unti nang tinatanggap ng regulasyon ang mga bagong anyo ng crypto utility gaya po ng staking. At ayan, ngayon ay paano nga ba tayo makakaiwas sa phishing scams sa crypto? Ayan. Una po sa lahat ay huwag po tayong basta-basta pipirma ng kahit anong transaction kung hindi po natin nauunawaan kung para saan ito. Kaya i-double check natin ang ating wallet address mula simula hanggang gitna hanggang dulo. Huwag po tayong umasa sa visual match lamang. Pangalawa ay gumamit po tayo ng hardware wallets kung kaya natin. Ito ay mas secure kumpara sa mga web wallets or mobile apps. Pangatlo ay umiwas po tayo sa pag-click ng mga link na galing sa mga unknown sources, kahit pa ito'y galing sa kakilala natin. Maraming mga scam ngayon ang gumagamit ng hack accounts ng kaibigan mo para magmukhang lehitimo. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, una po sa lahat, ang balitang tungkol sa phishing ay paalala na hindi po sapat ang basic knowledge sa crypto. Dapat po ay tuloy-tuloy ang pag-aaral at pag-iingat. Ang ganito pong uri ng scam ay pwede pong mangyari kahit sa pinaka-experience na trader. Pangalawa, ang hakbang naman ng Indonesia ay nagbibigay po ito ng inspirasyon sa mga bansang tulad ng Pilipinas na pag-isipan kung posible ring yakapin si Bitcoin bilang bahagi ng national reserve natin. Malaki po ang potensyal ni Bitcoin bilang isang hedge laban sa inflation, lalo na sa mga umuunlad na bansa. At ang pangatlo, ang paglinaw naman ng SEC tungkol sa liquid staking ay makakatulong po sa mga para po sa atin bilang mga Pinoy investors
nakasali sa mga project ng DeFi. Kapag malinaw po ang regulasyon, mas nagiging confident ang investors na pumasok sa market. At bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw na ang mga pangyayaring ito ay patunay kung paano po kabilis at kadelikado ang mundo ng crypto. Pero kasabay po ng panganib ay ang mga napakalaking oportunidad. Ang kailangan lang natin ay kaalaman, pag-iingat at tamang diskarte. Huwag po tayong matakot sa crypto, pero huwag din tayong maging kampante. Hindi lahat ng opportunity ay safe at hindi lahat ng regulasyon ay hadlang. Ang malaga po ay matuto tayong gumamit ng technology ng may pananagutan at katalinuhan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.